Hello guys! Welcome back to my another Learn in 4 Minutes video. Today, ang pag-aaralan natin is all about arithmetic operators. So, ihanda na natin ang ating mga utak at ating pag-aralan ang simpleng math. Okay, so tayo ay mag-umpisa na. Una, i-define muna natin ang ating public class. Ang pangalan ng ating file is arithmetic. So, gagamitin natin yan. And then, curly braces. Sa loob ng curly braces, ilalagay natin ang ating method na public, static, void, main, parenthesis, string, big letter S, box bracket, and args, and another curly braces. Sa loob ng curly braces, dito natin ilalagay ang ating mga block o code. Okay guys, so para mas maintindihan natin kung anong arithmetic operators, pag-usapan natin ito. Ang arithmetic operators guys, ito na yung lagi natin pinag-aaralan nung tayo ay elementary pa lamang, kagaya ng subtraction, addition, and so on. Okay, so ngayon ang pag-aaralan natin is ang addition, subtraction, multiplication, division, and ang remainders or ang modulus na tinatawag. Lagyan na natin dito. Okay guys, so kung makikita nyo dito, nandito na rin yung mga symbols ng bawat operators. Sa addition, meron tayong plus. Sa subtraction, meron tayong minus. Sa multiplication, meron tayong asterisk. Sa division, meron tayong slash. And then sa modulus, meron tayong percentage na symbols. Okay, so gamitin na natin ito sa ating code. Okay guys, kung makikita nyo dito, meron tayong ginawang dalawang variables na num1 and num2. Si num1 meron siyang value ng 20 and si num2 naman is merong value na 3. So gamitin na natin ito sa ating code. So gagawa tayo dito ng ating outputting. Ayan, snippet na lang natin. And then, dito, tawagin natin si num1 and then tawagin din natin si num2. Okay, ito na guys. Kapag tayo mag-system out, kapag gumagamit tayo ng concatenation, ang ginagamit natin usually is plus na symbol, diba? Pero kapag dalawang integers na numbers or value yung nilagyan mo ng plus, hindi na mag-apply yung concatenation dito, okay? So, ang mag-apply na dito is yung plus. So, kumbaga, dalawa yung role ni plus. Pwede siyang maging concatenation or pwede rin siyang maging addition. Paano naman po kuya kapag gusto ko pong gamitin yung concatenation tsaka yung addition at the same time sa isang line? So ganito lamang gagamitin nyo guys. Gagawa kayo ng isang parenthesis. Okay? Gawa tayo dito kunwari ng double quotes and lagyan natin dito ng ang pera ko ay. And then, eto na. Siyempre, para makapagdugtong tayo, kailangan natin ng concatenation. Gagamit tayo ng plus yan. Okay, so para hindi kayo malito, gusto nyo ilagay dito yung value na num1 and num2 na pag-add. Gagamit kayo ng another parenthesis. Sa loob ng parenthesis, lalagyan natin doon si num1 plus num2. So, mag-apply na dito guys is addition. Bakit? Kasi dalawang number yung magkatabi. Okay, so kumbaga pag concatenation, pag may string tsaka variable lang magkatabi, concatenation ang i-apply niya. Pero pag dalawang value na number, so ang i-apply nun is addition. Para hindi kayo magka-error in the future, gumamit na lang kayo ng parenthesis. Para ang gagawin dito ng ating compiler, ng ating code, is uunahin niya munang gawin yung nasa loob ng parenthesis. Which is nasa loob ng parenthesis is num1 plus num2. So gagawin niya muna ipag-add niya muna tong num1 and num2, saka niya i-convert sa string, and then doon niya pagdudugtungin si ang pera ko ay tapos yung result nito. So gumamit kayo ng parenthesis. Okay? Pag nila natin to, ang lalabas dito is ang pera ko ay 23. Try naman na natin yung iba. Okay? So shortcut na lang natin dito para hindi tayo matagalan. Subtraction. Ganyan. So ang lalabas dyan of course, num1 minus num2, 20 minus 3, edi 17, di ba? Okay, so ang pera ko ay 17. Ang multiplication. Okay? So try natin dito. Lalagyan natin is asterisk. So pag nilagay natin yun, magta-times yung si num1 and num2. 20 times 3. Edi 60 yun guys, no? So division, slash siya. Okay, so pag tinry natin, eto na siya guys. Ang pera ko ay 17. Ang pera ko naman ay 60 kapag yung 20 times 3. And ang pera ko ay 6 kapag 20 divided by 3, diba? Okay, try naman natin ngayon yung remainder. Okay guys, ang remainder, para hindi kayo malito, ito yung mga natitira kapag pinag-divide mo ang dalawa. So, num1, remainder, num2, syempre, 20 divided by 3 and kung ano yung matira doon, yun yung sagot. Ayan, so may remainder na 2. And actually, pwede pa tayong gumamit ng another set dito guys. Pwede tayong gumawa ng another variable and pwede natin siyang pangalanan ng result na. And then yung equal niya, dito natin gagawin yung formula or yung calculation. So, tawagin natin si num1 and then yung ano niya, yung anong operators yung gusto nyo dyan. Sabihin natin plus. And then num2, semicolon. So ngayon, pag pinrint out natin si results, ang kakalabasan niya is yung magiging sagot dito sa num1 plus num2. Yun yung value ngayon ni result. Pag pinrint natin yan, ang lalabas yan syempre is 23 kasi num1 plus num2 is 23. So yun lamang guys, sana namin natutunan kayo. See you again on my next videos.